Hey, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, punta tayo dyan sa Pasig. For sure, narinig nyo na ka-coffee, no? Medyo nagwawala po yung mga taong inis na inis dito sa pamilya Diskaya to the point na kinakailangan na pong pagbabatuhin ng putik itong gate ng St. Gerard at sulatan po ng magnanakaw. Medyo violente na yan, ka-coffee, yung nangyayari dyan sa Pasig. Even si Mayor Vico Soto, nagsalita na siya dyan at ayaw niya rin yan. At ang Malacanang po, nagsalita na rin po sila dyan at kinukundi na po nila yung ganitong klase po ng act, no? Hindi naman kasi maganda. Sa totoo lang, ka-coffee, galit tayo dito sa mga nagnakaw ng pondo para sa flood control, pero yung magre-resort tayo sa violence to the point na pagbababatuhin natin ng kung ano-ano ang isang property o posibleng mag-lead sa pananakit ng isang individual, hindi naman po tama yan. Yan po ay forma ng violence, no? At hindi yan kinukundina ng kahit na sino dapat, di ba? Kahit environmentalist group kayo o kayo yung mga biktima ng mga sakuna, parang hindi nyo pa rin po karapatan yan na magsagawa ng violence. Yes, galit kayo, naiintindihan natin yung galit nyo, pero dapat may tamang proseso ng pagpapanagot dito sa mga taong ito. Si PBBM tiyak hindi niya gusto yan. Nagsalita na po ang Malacanang ukol sa usapin na yan, di ba? And wag natin ito dagdagan pa. Yung nangyayari sa Indonesia, malala po yan. Ayaw natin humantong sa ganyang sitwasyon na magkakaroon ng chaos na ilalagay natin sa mga kamay natin ang batas. Yan ang sinasabing, wag mong ilagay yung batas sa kamay mo. Di ba? Kailangan pa rin may order, no? Kailangan pa rin idaan sa tamang proseso, yung due process natin, kasuhan ang dapat nakasuhan, bulukin sila sa bilangguan at bawiin yung mga properties na hindi dapat nasa kanila. So sa balitang ito ng Politico.com, nagsalita po ang Malacanang. Ayan, kalma lang, sabi ng Politico, no? Palace urges Pinoys not to let anger over flood control corruption lead to violence. So malinaw na malinaw po yan, no? Ang pinupunto ng Malacanang, huwag natin hayaan na yung galit natin magresulta sa pagiging violente. So ang ginagawa po ng mga grupo dyan, pasensya na sa mga sympathizer ha, pero mali po yung ginagawa nilang pagbabato ng putik at pag-vandal ng kung ano-ano sa mga properties ng Diskaya. May ibang paraan para sila ay mapanagot at ang tamang paraan. Malacanang on Thursday appealed for calm and sobriety following protest and outrage against alleged irregularities in the implementation of flood control projects. Sa totoo lang, sa mga hearing na lumalabas po dyan sa Senado at sa House of Representatives, malinaw na may korupsyon na naganap. Malinaw na yung mga properties na nakuha ng mga Diskaya, hindi lang sila ha, ng iba pang mga contractors, hindi nadaan sa tamang proseso. O di kumbaga, ninakaw yung iba dyan. Malinaw yan. Lumalabas sa mga investigasyon. Ganoon din po ha yung ibang contractors, hindi natin sinisingle out yung mga Diskayas dito. Ganoon din po yung mga district engineers na nakinabang o kumita ka-coffee at may tamang proseso. Halimbawa, ano yung tinutukoy nating tamang proseso? Punta tayo dyan sa DPWH. Remember yung Alcantara? Isa yan sa pinakamayaman na district engineers, di ba? Nakapatek yung relo eh. Ang sinasabi ni Secretary Vince, ngayon na-dismiss na siya sa kanyang posisyon. And next week daw, hindi ko alam kung this week or next week, pero ang understanding ko next week, ay re-recommenda na kasuhan na ito para mapanagot na yan at makulong. Yun yung pinupunto natin na tamang proseso. So yung pagbabato ng putik, walang magagawa yan eh. Makapatay ka pa dyan, di ba? O kawawa din, yung may mga nadamay dyan, mga estudyante, o sige, mga survivors yan na nagrarally dyan. O bakasuhan pa yung mga yan, bulilyaso lang. So ano mangyayari doon sa mga contractor? Ano mangyayari doon sa mga opisyal ng DPWH? Wala rin, kung hindi mo kakasuhan. So ang pinupunto ko, doon tayo mag-resort sa tamang proseso. Kasuhan sila, di ba? Ano magagawa ng pagbabato mo ng putik? Yes, masisira mo yung properties nila, mapapahiya mo sila, pero kung iisipin mo, posibleng ikaw din ang mapahamak. Sabi ng abogado ng mga Diskaya, sasampahan ng kaso itong mga organizers na ito. Kawawa din naman yon, yung kakasuhan, di ba? Dahil sa kanyang galit. So ang panawagan dito ng Malacanang, itong chaos na ito o itong galit na ito, huwag mag-resort to violence. Pakinggan natin ang Malacanang dito. Kailangan natin ng order sa bansa. Huwag natin hayaan na mangyari yung nangyayari dyan sa Indonesia. Yes, may ipinaglalaban. Naiintindihan natin yung ipinaglalaban dyan. Pero doon tayo sa tamang proseso. Kasi kapag walang order ang bansa, wala na. Gulo-gulo na tayo. Wala na tayong nire-respetong batas. Di ba? Sino nang mas mataas sa atin? Kanya-kanya na tayo.
Violence na lang yan. Di ba? I hope naiintindihan nyo yung punto ko. Dahil naiintindihan din namin kayo. Di ba? Tayo, kakampi tayo ng presidente, kakampi tayo ng gobyerno na singilin yung mga dapat singilin dito sa mga maanumalyang flood control projects, singilin yung mga opisyal ng DPWH na sangkot dito sa scam na ito, dito sa plunder na ito. Sa press briefing po ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, sinasabi niyo po na si Pangulong Bongbong Marcos or President Ferdinand Marcos Jr. does not want the Philippines to descend into chaos even as he is fighting corruption in government projects. Malinaw na malinaw yan. Pakinggan natin yung panawagan ng presidente. Ayaw ng presidente na mag-lead into chaos. Kasi may ibang paraan naman para singilin itong mga tao na ito nang hindi nagkakagulo. I hope nagigets nyo ka-coffee yan na yung punto dito ng ating presidente. On Thursday, ngayong araw po yan, itong mga environmental groups and survivors of disaster pelted the office of St. Gerard Construction dyan po sa Pasig City na pag-aari po ito ng Diskaya. Binato po nila ito ng mga putik at vinandalize nila ito, yung gate, at nilagyan po ng magnanakaw, corrupt, and ikulong. Nakarating na ako dyan sa lugar na yan, dyan sa Pasig. Sabi ko nga, yan, kasalanan ninyo yan. Definitely, mga Diskayas may kasalanan din sila dyan. Kasi mayaman kayo, ba't hindi kayo nag-private subdivision? Kung private subdivision yan, kahit pa paano, ina-filter, no, yung makakarating dyan sa inyo. Pero anyway, mali pa rin po yung ginawa nitong grupo na to, itong environmentalist groups na to at yung mga disaster victims. Mali pa rin po yung ginawa ninyo at mapapanagot kayo dyan, di ba? Eh sana ano ba dapat dito, no? Kasi hassle din yan, kakasuhan kayo, pero at the end of the day, ano mangyayari dun sa mga Diskaya? Napanagot mo ba siya? Dahil nalagyan mo ng putik yung bahay niya, dahil nasulatan mo ng magnanakaw, nasulatan mo ng ikulong yung properties niya, di ba? Parang wala din. So parang let us be strategic, gawin natin kung ano yung nararapat, kung ano yung mas epektibo para mapanagot itong mga magnanakaw na ito. In a separate protest dyan po sa Department of Public Works and Highways, meron din dyan no? Ang mga protesters naman po ay pinagbabato po ng bulok na gulay at yung mga policemen na nandiyan po sa labas ng DPWH. Yun ang mali. Anong ginagawa ng mga pulis na yan? Siyempre, tungkulin nila yan, panatilihin ang kaayusan, di ba? Nandiyan sila sa DPWH. Ang DPWH ay tanggapan po ng gobyerno at dapat may kaayusan. Yes, naiintindihan natin, hindi nagkaroon ng kaayusan. Ninakaw nila yung pera, no? Nakipagsabuatan sila, hindi naman lahat, no? Pero nakipagsabuatan sila sa mga kontraktor na ito. Pero itong mga pulis na nandiyan, hindi nila deserve na batuhin yung mga bulok na gulay. Anong kinalaman nila dyan, di ba? Bakit sila yung babatuhin ng mga bulok na gulay dyan sa DPWH? Eh, ginagawa lang nila yung trabaho nila, mapanatili yung kaayusan. Yun naman ang hindi katanggap-tanggap dito sa ginawa ng grupong ito, no? Pati mga pulis na damay, no? Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process sa mga kapwa nating Pilipino. Ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-utos na imbestigahan, lahat ay para rin sa taong bayan, sabi po ni Castro. Correct. Ongoing yung investigation. Looking forward, ang DPWH at ang DBM nag-uusap na para malinis yung budget. Yan yung sinasabi nilang sweeping, no, complete sweeping dito sa mga insertions. Kasi may mga budget na naisingit na naman dyan So nililinis na po yan ng DPWH. And ang DPWH din naman ngayon, very active, no? DPWH and DBM, sila po yung naglilinis ngayon. And DPWH, very active sila ngayon na agad-agad makasuhan yung mga involved dito. So yun yung tamang proseso. Ang presidente gumawa din po ng independent body, di ba? At inaasahan niya natin si General Torre magiging parte po ng independent body na yan. At ang tungkulin po ng independent body na yan, iimbestigahan po itong mga involved dito sa mga anomalya, mga infrastructure projects, and then based on their investigation, base po dito sa resulta, makakapagsampa na po sila ng kaso laban sa mga involved. Yun po yung tamang proseso na sinasabi ng ating presidente. Kaya wag po tayo mag-engage dito sa mga pagiging violente. Yes, naiintindihan natin, nakasimpatya tayo doon na yung galit nila, di ba? Pero to the point na magiging violente, paano kung makadisgrasya ka pa dyan ng dumadaan lang, di ba? Makadisgrasya ka ng security guard ng lugar, pero kinalaman ng mga yan, di ba? Sana naintindihan nyo yung punto ko, no? Sinasabi pa po ni Jose Claire Castro, pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang po sa may mga maling impormasyon, dahil ito raw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Correct.
Mamaya may sabihin ako sa inyo, no. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano ang nangyari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat na taong bayan. Alam nyo, ka-coffee, may nakarating sa atin, no, na itong galit ng mga tao dito sa mga flood control projects na yan, ginagamit ng mga grupo, huwag natin pangalanan pa itong mga grupo dahil for verification pa po ito, no. Sinasamantala nila ito para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Anong ibig sabihin ng gobyerno? Si PBBM yan. Hindi ko alam kung mga DDS yung mga yan, pero ang plano nila, i-incite yung taong bayan, magalit kayo sa gobyerno, magalit kayo kay Marcos, magkilos protesta tayo. Yan yung kanilang hangarin. At ginagamit nila itong mga grupo na ito na galit sa mga kontraktor at galit sa DPWH. Nagigets nyo yung punto ko? Imbis na punteriyahin lang itong mga kontraktor, ang pinakaplano dyan, kumbaga yung ultimate plan dyan, mag-rally tayo laban sa gobyerno ni PBBM. Yung mga grupo na yan, tingnan ninyo yung intensyon, lumalabas na po yan. Yan ang gusto nila, sirain itong gobyerno. Kaya ingat-ingat din po tayo dahil sinasamantala nila yung sitwasyon. Yun yung hinahanap kong term. Sinasamantala nila yung sitwasyon para ma-unseat nila ang ating presidente, para matanggal nila ang ating presidente. Kasi pag may chaos na, kaninong reflection yan? Refleksyon ng administrasyon yan. Bakit hindi nagawa ng pulis yan? Kung magkagulo dyan, mananatili yung pagkakagulo dyan sa St. Gerard o sa DPWH at sa ibang bahay pa ng kontraktor. Kaninong refleksyon yan? Sa Philippine National Police. Hindi na ayos ang Philippine National Police. Hindi na panatili ang kaayusan. Si Marcos, hindi niya na panatili ang kaayusan. Hindi nabigyan ng due process itong mga kontraktor. Hindi nabigyan ng due process itong mga opisyal ng DPWH. Lahat yan magiging refleksyon ng presidente. At sinasamantala ng ilang tao yan, sinasamantala ng ilang grupo yan para magalit ang taong bayan sa gobyerno. So dapat careful tayo dyan, ka-coffee. Ginagamit po nila yung sitwasyon na yan. Marcos has also ordered law enforcement agencies to prevent the protest from escalating into violent riots. Correct. Pwede man magprotesta, malaya pa rin naman tayo magprotesta, no? Pero yung magiging violente ka na, magiging riot na yung inyong protesta, unfair yan. Unfair sa gobyerno yan, unfair sa mga pulisya na pinagbababato ninyo ng gulay, di ba? As to the National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts claim, the communist rebels were using the public's outrage to recruit more youths to join the communist insurgency. Castro urged the public, especially the youth, to be critical and vigilant. So, yan na. Yung sinasabi ko sa inyo, no? Nagagamit yung sitwasyon para mag-recruit ng mga kabataan na pumasok o sumali kayo dito sa communist rebels. Yan yung term, ha? Mga komunistang rebelde. No. Yung sitwasyon ginagamit para mag-recruit ng mga kabataan. Kaya nga po maging mapanuri, yan po ang request natin at panawagan natin sa lahat ng kababayan natin, kabataan man o mga matured na mga katulad natin. Mag-isip po tayo dahil hindi po ito nadadaan sa dahas. At huwag po sanang gamitin ito kung ito ay naaayon sa report ng mga rebelde na mga obstructionist o mga kalaban sa politiko, sabi po ng palasyo. Kaya ingat-ingat po. Ingat tayo, ka-coffee. Lalo na po yung mga kabataan, baka mare-recruit na po kayo. Gagamitin yung sitwasyon na yan para maging parte po kayo ng makakaliwang grupo. Nais po ng Pangulo na magkaroon ng subpoena power ang independent commission na ito. Ang nais po ng Pangulo ay sa nasabing independent commission ay mabigyan ng lakas, mabigyan ng ngipin para sa mas mapatupad at kung ano ang mandato ng independent commission na ito. Ito yung tinutukoy ko, ka-coffee, na mag-iimbestiga po sa mga anomalya dito sa mga flood control projects. Again, marami pong nananamantala ng sitwasyon. I-share ninyo, ka-coffee, itong video na to para makarating sa mga kabataan na sinusubukang i-recruit nito mga rebelding grupo at ginagamit itong sitwasyon. Kailangan magdoble ingat po tayo, ka-coffee. Sinasamantala ang sitwasyon para magalit kay PBBM, magalit sa gobyerno. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaksyon sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee, yung mga nasa Facebook. O baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click nyo na po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo, ka-coffee, sa akin sa susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye bye.